Ang saya sigurong maging mayaman, no? Magkaroon ng magarang sasakyan at manirahan sa exclusive na subdivision. Maganda ang paligid at tahimik. Pero paano kung dito ka nga nakatira, kaso mag-isa ka lang? O kasama mo man ang pamilya mo, ngunit sa sobrang abala niyong lahat, halos di na kayo nagkikita. Di na kayo nagkakasabay kumain at di na kayo nakakapagkwentuhan. Na parang wala kang kasama, para kang nag-iisa. Wala kang karamay sa saya at lungkot. Siguro mas pipiliin mo pa ring manirahan kahit sa simpleng tahanan lang. Nakasama mo ang pamilya mo, kasama mo sa hapagkainan, at nakakapagkwentuhan sa isa't isa. Hindi naman natin kailangan maging mayaman para maging masaya. Kailangan lang nating makontento at pahalagahan kung anong meron tayo. At dyan mo maramdaman na hindi lang pala pera ang nagpapasaya sa isang tao. Andun na tayo na ang pera ay mahalaga sa ating lahat. Pero wag nating hayaan na ang pera ang sisira sa samahan ng ating pamilya at sa ibang tao. Ang pera ay para gamitin. Huwag tayong magpagamit sa pera. Wala namang problema sa may pera. Basta galing sa tamang paraan at mapupunta sa tamang paraan. Kung bibigyan ka man ng Panginoon ng malaking blessing at iaangat ang buhay mo, sana huwag mong kalimutang magpasalamat sa Kanya. At huwag sanang magbago ang tingin mo sa iyong sarili at sa ibang tao. Huwag nating hilingin sa Panginoon na maging perpekto ang pamilya natin. Dahil wala naman talagang perpekto dito sa mundo. Nasa atin lang kung paano natin gawin itong perpekto. Kailangan lang nating tanggapin ng buong buo at huwag nating hanapin kung ano yung kulang.